si Bongbong sa yung tatay niya. Si Amy talaga sa yung tatay niya ang magka-close. Favorite nga siya ng tatay niya. Ganyan talaga sila. So siya yung fixer, okay? And this is my honest, observation. Amy is trying to fix this for Bongbong. But the thing is, siguro, feeling ko, gusto niyang i-fix dahil feeling ko, ang ano ni Amy, hindi naman kasi ikaw, BBM, siguro ang nagbigay ng order. Oo. Ang nagbigay siguro ng There order, are someone else na involved, na walang mandato. O hindi ang presidente. Baka naman hindi ikaw, pero ayaw magsalita. Gagawin ko na to. Ano, pagsasalitain ko to kasi tayo madadamay dito, ang pamilya natin. So, dalawa siguro ang pinaghihinalaan ko na hindi kadugo, na hindi Marcos, hindi tunay na Marcos, ang involved. Dalawa lang yan. Ng contempt kay Andres Bautista ay si Chis Escudero. Tonight siya in contempt for what? Dahil ilang beses na niyang inevade ang hearing. It was a hearing to determine whether or not the PCGG, the office, should be should be dismantled, parang ganon, yung PCGG. And then in the process of determining whether kailangan na bang i-dismantle yung PCGG or not, they wanted all the PCGG chairs to make an account of all the ill-gotten wealth that they were able to forfeit. At saka kung ano pa yung hawak nila ngayon. Eh di ba si Andres Bautista, bago siya naging PCGG chair, COMELEC chair, PCGG chair siya. Ganon. So ngayon, pinapa-account ng Senado that time, lahat ng mga ari-arian na hawak nila. At saka yung tinurn over nila doon sa mga sumunod na PCGG chair. Eh kaso hindi siya sumisipot, wala siyang siniputan kahit isa. At that time, meron na ring issue tong si Andres Bautista patungkol sa COMELEC. Ayun. So nag-abot-abot yung issue ni Bautista. Kaya ayun. Punta siyang Amerika, sinight siya in contempt. Di man siya nahabol. Alam ko naman, mas big time ka pa kay Alam ko naman, ewan ko, hindi ko alam kung anong gagawin ng gobyerno. Pero Bex, pag in-effortan ka ng bonggang-bongga ng Philippine government, mas mabigas ka pa sa dating PCGG chair at COMELEC chair. Ang ganda mo, Bex! Sana effortan ako, no? Effortan din naman ako. Ng wagas. Oo. Hindi, mas maganda ka pa kay Bautista. Diba? Yun, meron yung billions na issue on graft and corruption, ha? May issue as PCGG chair. May issue as a COMELEC chair. I mean, yung issue niya is never ending. Siguro meron na ako. Ang issue mo, nagbablog ka. Ang issue ko na nag-vlog lang ako. Nasasaktan lang kayo. Masakit. Gusto ko sabihin sa kanila, masakit. Ayun. So, if they go beyond what they did to Andres Bautista, if the House of Representatives would go beyond what they did to Andres Bautista, Bex, ikaw na ang Miss Universe. Ito na ang crown. Alam mo, feeling ko ang gagawin nila, pagkatapos ng election, edi new Congress, maghihiring uli sila, papatuloy uli nila yung hearing nila yan. Tapos? Papatuloy uli nila yung hearing na yan, para nga, kasi nga habang naghihiring sila, sa ng fake news uli, impeachment trial ni Sara. So, para yung mga vloggers na di-disable sila. Yeah, oo. Hindi ba?
Ganun ang gagawin niya. Naku, nabasang-basa ko na. Agree. Hindi ba? In fact, yung unang-una pa lang, February 4 pa lang, kaya nga kami, lumaban kami ng bonggang-bongga, nag-file kami ng kaso sa Supreme Court, ganyan. We really need to push back. Kasi nga, at the end of the day, papunta talaga yan doon eh. They want to silence everyone. Because, if they want to successfully impeach Inday, nang hindi mag-aalsa ang sambayan ng Pilipino, kailangan tahimik. Ang ingay-ingay ni Sas. Ingay-ingay ni Sas. Ayan. Ako okay lang ako. As if namang, sabi ko nga, I am not under the protection of anyone. Because I'm not a citizen of China, so wala namang bearing niya. Wala rin naman ditong asylum. So, but I am outside the Philippines, so I am under the protection of international law. Ganun yun eh. If you're outside your country, you're already under the protection of international law. Pero, siguro, itotodo nila yan. Kunwari, kukuha yan ng kung anik-anik, katulad ng ginawa nila kay Roque. Kung ano nung pinagagawa nila kay Roque. Pero feeling ko, yung Tanim Sedition video. To pag-arrest kay PRRD. And at the same time, sinasabi rin niya, inamin din niya na, hindi ko pinakita. I decided. Ako yung nag-decide. 2 stars ako eh. Ako yung nag-decide na na hindi sila magkita. Naging discretion na niya. Kailan pa naging discretion yun ng arresting officer? So, nakakaloka talaga. And anyway, ang hiling ko talaga after this hearing is that lahat ng mga nasa Duterte side ng mga abogado should start working now. I mean, we need to push back. Sayang to eh. Sayang to mga nag-unfold na to eh. Itong mga pangyayaring to eh. 'Di ba? So, yun. Tapos, inadmit rin na rin ni Boying Remulla that they surrendered PRRD. They surrendered PRRD to ICC. Ayan. So, what's gonna happen next? I do not know. Issue din yung I think kakausapin pa nila yung din. Palalabasin rin nila, palilitawin nila yung doktor ng AFP. Eto kwentong barangay to ha. Hindi ito confirmed. Ang una raw kasi na magse-certify dapat kay PRRD na fit to travel siya to The Hague are AFP doctors. Yung dalawang AFP doctors hindi raw pumayag na isa-certify nila si PRRD na fit to travel. So ang nag-certify PNP doctor. Ayun. So yung PNP doctor na nag-certify na fit to travel si PRRD, ipapatawag sa next na hearing. Medyo nagtaka ako na hindi nila pinatawag ngayon. Sandali, bakit yung AFP hindi sila nag-certify? I do not know. Hindi ko rin alam. Pero yung AFP na yon, chismis lang yon na una. Kasi sa Villamor AFP yun eh. AFP camp yun eh. Yung una AFP doctor. Chismis lang to. Hindi sila nag-certify. Right there and then daw, yung dalawang doktor na yon, dinismiss sa pwesto. Tinanggal sa trabaho. Chismis lang yon, chismis lang. Ayun. Nakakaloka. Alam mo kung ilan na ang ayun. Ano ba problema ni Darren Ungco? Pag ba minura mo ko Senate President sa FB niya, ipapatawag ba ako? Sabi niya. Nakakatawa si Marbil. Si Torre. Kasi naiipit na siya eh. Talagang
pinagpapawisan na yung itlog niya dun sa mga questions kanina. So every time na kino-corner siya ni Alan Peter Cayetano tsaka ni Senator Amy tsaka ni Bato, yung sagot niya parang, thank you for that wonderful question. I'm very grateful that you asked that question, Madam Chair. And just zero palakato si Torre. Diyos ko. Ayan. Ang laki na nga ng bugtong hininga ni Torre eh. At masayang makita siya na pinagpapawisan ng itlog. Alam mo, naawa ako kay Torre kasi ilalaglag yan eh. For sure. For sure. Tingin ko yung sa kanya, pag-promote sa kanya. Wala ba siyang binigyan siya ng stars pagkatapos parang few months after meron na naman siyang bagong stars. Tingin niyo nire-respeto yun ng mga kapwa niya uniform people na gano'n niya kabilis nakuha yung stars niya. Diyos ko. Ayan. Anyway. Hello, we deserve better. Hello. Can you hear me po? Yes, klaro ka. Go, kwento ka na. Sundan ko lang yung sinasabi mo kanina about kay Torre. Kasi, Madam Chair, I want to thank you very much for the opportunity to explain. Parang nagmumukha niyang tanga yung mga tao na akala niya parang gusto niya mag-appear na mabait siya. Wherein alam mo yun, parang sarcasm lang din naman yung atake niya. At parang ngiting aso talaga si Torre. Ngiting aso talaga siya kanina. Ni Senator Amy yung video niya, yung sa interview niya, ang angas-angas niya, ganyan-ganyan. Pagkatapos makita mo talaga, pagdating dun sa hearing, para talagang biktima. Mr. Chair, I am just a small part of the PNP. I'm just a small boy in this crazy world. Talaga, Talaga, Torre? Sa'yo? Yung alam mong from sobrang tapang na, sige, sir, bigyan mo ang aeroplano. Daling ko yun doon. From that tapang na bigyan mo ang aeroplano, dadaling ko yan doon, nawala. So, parang iniba niya na ngayon yung narrative niya kasi etong si Diwata rin kasi hindi mapigilan ng pagpa-interview para lang makapagpabida, para lang maisabuhay. Yung illusion niya na maraming may gusto sa ginagawa niya, pumupuri sa ginagawa niya. Dahil doon, binibigyan niya ng chance yung mga media interviews like Rappler o ano pa ba yung mga interviews niyang binigyan. About doon sa arrest. Ayun tuloy. Kung ano lang ito pa nakakatawa sa kanila, guys. Kung ano lang naman rin yung sinabi nila sa media, yun lang rin naman ang tinatanong ng mga senador. Yun lang rin naman ang pinaklarify nila. So biglang kaya medyo halatang-halata ang katangahan nitong mga, sorry for the word Pero itong si Marvel bigla na lang nag-invoke ng executive privilege. Na yung tanong lang naman, who gave the order? Who gave the order? Sinasabi naman ni Torre. Kaya sinabi niya executive privilege siya. Actually, binibenta niya na yun agad yung, kasi ang pwede lang naman ng executive privilege, it applies to the president dun sa mga sa mga tao niya, either sa cabinet officials or dun sa mga taong direktang kinausap niya. Ano pa nga yung gusto mong sabihin na we deserve better? Okay, so regarding lang dun sa pagbabago ng narrative ni Torre na walang planning, ganyan, hindi siya tugma dun sa mga pangyayari. Mga parang imposible na hindi pinlano. Meron talagang planning. Tinodo na nila yung contempt Although, sa totoo lang, magaling rin kasi talaga sumagot tong si Torre May rin talaga si Torre, yung siya, yung may wit din tong si Torre, sa totoo lang. Manipulative ka.
Manipulative Kaya eh. Oo, may may sa totoo lang, may galing rin talaga itong si Torre. Oo, May galing magaling rin. siya dun sa manipulation nung Mm. kung ano talaga yung nangyayari tulad nung nung hindi daw niya hinila si Attorney Delgra, yung hihilahin kita, hihilahin ko yan. Si PRRD naman talaga yun kung isipin, pero sinabi niya hindi daw si PRRD yung hihilahin niya. 'Di ba? Kumbaga parang iniiba niya, pinapalabas niya na hindi yun yung totoo. Kahit yun naman yung Magaling siya nakikita magpalusot. natin. Magaling siya magpalusot. In short, palusot lang talaga yung ginagawa ni Torre. Oo. Tapos, True. ito, itatouch ko lang ng konti yung, ano man tawag dito? Yung May live comment ni... na mas articulate pa raw si Torre kaysa kay Marbil. Correct. Correct. Baka to si Marbil, unang tanong sa kanya, executive privilege agad. Unang kwento pa lang, sinalang agad si BBM. Tanga ang puta. Tanggalin nyo na yan! Tanggalin nyo na yan si Marbil. Pasira. Ito kasi yung meron kasi mga nagsasabi na, yung ginagawa ni Amy, drama lang yan. Yung ginagawa ni Amy, I'm pretty sure ganito, ganyan. Guys, whether mag-hearing si Amy o hindi, si Bongbong talaga, meron talagang accountability dito. Kahit 10 Amy pa yung nakaupo dun sa hearing, hindi po pwedeng burahin ni Amy yung liability ng kapatid niya. Okay? So, yan, ang tawag dito, kasado na yan. Kasado na yung liability ng kapatid niya. Meron talagang dyan. Meron talagang, ang pangalan nito, meron talagang, may tulog talaga kapatid niya dyan. May tulog talaga kapatid niya dyan. Ang interesting for me, of course, si Senator Amy is still a Marcos, no? Definitely, siguro, yung isa sa mga intention niya is to make the family name, to restore the family name's integrity and things like that. Yung mga ganun-ganung echos, ganyan-ganyan. Let me contextualize Jaime. Napanood niyo ba yung Made in Malacanang? Sa Made in Malacanang, pinresenta doon kung ano si Amy sa kanilang pamilya. Si Amy ang the one who fixes things when shit is about to hit the fan. The fan. So, hindi niyo na matatanggal yan kay Amy. That is correct, her. Oo. That is her role in her family. Role in the family. Given to her by her father. Di ba sila magkalapit sila ng tatay niya. Si Amy talaga, saka yung tatay niya, ang magka-close. Favorite nga siya ng tatay niya. Ganyan talaga sila. So, siya yung fixer. Okay? And this is my honest observation. Amy is trying to fix this for Bongbong. But the thing is, siguro, feeling ko, gusto niyang i-fix dahil feeling ko ang ni Amy, hindi naman kasi ikaw BBM siguro ang nagbigay ng order. Oo. Ang nagbigay ng order. Are someone else na involved na walang mandato. O hindi ang presidente. Baka naman hindi ikaw, pero ayaw magsalita. Gagawin ko dito. Pagsasalitain ko to kasi tayo madadamay dito, ang pamilya natin. So, dalawa siguro ang pinaghihinalaan ko na hindi kadugo, na hindi Marcos, hindi tunay na Marcos, ang involved. Dalawa lang yan. Mamili na kayo. Isang Eva, isang Adan. It's either of the two. And ngayon, siguro itong si Amy, gusto niyo sabihin yung kapatid niya, ayaw mo pang ilaglag yan? Tayong madadamay dito. Tayong maano dito. Yan ang hinala ko. Ngayon, syempre, nagkakaroon pa ng power shot. Nagkakaroon pa ng power play. Baka alam mo, feeling ko kaya siguro gumugdugo yung gum. Siguro nasa pack yan. Aminin nyo.
mamimingit Hindi siguro dapat merong may magasa Hindi Feslak. ba mukha bang maga yung Feslak niya? Oo, mukhang magang pa-kidney failure na. 'Di ba? Parang baka feeling ko na, hindi mo pa hihintuin yung hearing na yan? Sino ang to the rescue? Sinong to the rescue doon sa pinakontempt? Yung waiter, 'di ba? Yung waiter, correct. Correct. The cupbearer. Bakit mo kinontempt to? So, merong pinoprotectionan kasi syempre, strategy yung contempt na yan. Kukuha sila ng weakest link. Ang weakest link ay si Lakinalaw. Alam mo, sinasabi ko sa inyo, iba ang mulat sa dilat. You have to understand the game that's going on. So, siya yung weakest link, syempre, i-detain. Pag naka-detain yan, may mga negotiation yan sa detention. Nangyayari naman talaga yan sa detention, yung mga negotiation. Siguro, itong si Lakinalaw, kaunting pitik lang nito ng itlog, magsasabi na ito ng totoo. Oo. Kasi mukhang he's a lost boy in the forest si Lakinalaw. Siguro magsasabi na siya ng totoo. Humahapon na. Natatakot na siya. Kailangan niya nang umuwi. Baka maging whistleblower bigla. Di ba maging whistleblower. Ngayon, biglang yung waiter to the rescue. Ay, hindi siya pwedeng i-contempt. Bakit? Yun ang mga palaisipan. 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 Ngayon, alam mo na kung bakit dinidelay din ni Cheese ang impeachment. Siguro nagbilang na siya. Nagbilang na yung waiter. Ma'am Shi. Di pa pwede. After na lang. Kasi, hindi kulang tayo. Kulang. O, di ba, sino bigla in-endorse ni Cheese? In-endorse si Bam pala. In-endorse din niya ba si Kiko?